Sa kuhang ito ng CCTV camera sa Skyway Stage 3 ng A. Bonifacio Avenue linggo ng umaga, pilit tinaharang ng kanilang tauhan ang motorsiklong ito. Kita sa isa pang kuha ng CCTV camera ang pagsalpok ng motorsiklo sa paparating na AUV. Tilapon ang sakay nakita sa dashcam ng AUV. Malubong. Ayon sa pamunuan ng Skyway, naisugod pa sa ospital ang motorcycle driver, ngunit namatay din makalipas ang 12 oras. Sa investigasyon, walang suot na helmet at wala ring driver's license ang motorcycle rider. Nasa 80 km per hour ang takbo ng rider, beyond 60 km per hour lang ang pwede sa expressway. Lumalabas na nakainom siya ng alak, nasa 150cc ang minamanehong motorsiklo na sa laki at bilis ng makina. Bawal sa expressway. Hindi bababa sa 400cc engine displacement lang ang pwede sa loob ng expressway. Nagtamo naman ng sugat ang driver ng AUV at nahaharap ito sa reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office. Nagsumite naman ng affidavit of desistance ang pamilya ng rider. Hindi pa matiyak hanggang ngayon ang dahilan kung bakit pumasok at nag-counterflow sa expressway ang rider. Sa kuhang ito ng Hey guys, what's up? My name is Sean Win, and today, alika, pag-usapan nga natin itong issue na ito. Diba? Makikita rin natin dito guys yung yung mga comment ng tao. Actually, meron pa ako isang papakitang video sa inyo, no? Pero, play muna natin guys ang intro. Bads, nakakagigil, no? Ano to? Diba? Alam niyo ba kung ano nangyari dito, Bads? Kabady natin ito, driver, di ba? Naka-park siya ng tama, sumabog yung dalawang gulong, kompleto po yung kanyang early warning device, may extra ilaw, naka-hazard. Binangga po ng lasing, madaling araw. So, 4 na tao po yung dead on the spot. Isang 19 anyos, 2 15 anyos, isang 14, lahat walang lisensya, nakainom. Ano nangyari? Yan, basahin nyo. Diba? Multiple homicide. Bads. Nagpiyansa 60,000. So, hindi po kami papayag yung truck driver Philippines. Kung driver ka, kung pahinante ka, kung ikaw ay truck operator, bantayan natin to. Kalokohan to, Bads. Mag-comment kayo rito. Sana pagtulong-tulungan natin, at least may mabago tayo sa batas. Hindi po tama to, hindi patas. Bads. Okay. Bakit ko nga ba pinakita tong pangalawang video? Meron po kasi silang similarity. Ano yung similarity nila? Halimbawa na lang, paniwalaan natin. Kasi as of today, hindi pa natin nakukuha yung panig ng kabila. So, i-assume ko na yung sinasabi nito ni Sir, yan yung tama. Na compliant naman si driver, na si truck driver sa kanyang mga emergency warning devices at kung ano-ano pa man. Diba? Dito makikita mo, no? Dito sa dalawang issue na ito, na both yung vehicle owner or driver, like yung isa sa Skyway, nagtra-transverse siya sa tama niyang kalsada. Maliban dyan, compliant siya sa mga requirement ng pagiging isang driver. Number 1, meron siyang driver's license. Number 2, tumatakbo siya sa kanyang lane. Okay? Number 3, tumatakbo siya sa tama niyang speed. Now, yung nag-counterflow, okay? Yung nag-counterflow dito, wala nang helmet, hindi pa allowed yung vehicle niya, wala pa siyang lisensya. Punta tayo dito sa kabila. Naputukan daw ng gulong yung truck driver, naglagay siya ng mga warning devices niya, may pumasok o na-aksidente sa kanyang truck habang siya ay nakapark at namatay. Walang lisensya at ano pa? Mga nakainom. Parehong namatay mga nakainom. Dito, papasok yung may isip mo. Sasabihin ni Raffy Tulfo regarding sa pagpapaano ng driver's license. Sa ibang bansa po, no, wala silang pakialam kung matagal ka nang nagmamaneho sa bansa kung saan galing.
The thing is, kung gusto mo makakuha ng lisensya, mandatory na kumuha ka ng driver's license na pareho ng proseso ng mga taong residente roon o lokal doon. I'll gonna give you one very good example. Middle Eastern countries. No? Karamihan ng alam ko sa Middle Eastern countries, kailangan mong umattend sa mga theoretical classes nila, then ipapatest drive, bibigyan ka ng ilang oras na driving lessons kahit ikaw pa ay driver na rito, then pakukuhanin ka nila ng exam nila. After the exam, saka lang naman ma-identify or ma-justify na dapat ka nilang bigyan ng lisensya. Ang pagkakaroon po ng lisensya sa ibang bansa ay isang privilege, hindi po yun right. Dito sa atin, baliktad. Diba? They see it as a right than a privilege. Kasi marami po, or nakasanayan na po natin that we don't go through certain lessons. Ang result, mga ganitong klaseng aksidente. Diba? Tingnan nyo to. Pakita lang natin, ha? Alam niyo po ba na available na ito sa LTO? Nakakatawa na nag-renew ako ng license ko. Okay, bigyan ko kayo ng quick kwento. Yung mga kumukuha po ng lisensya, doon sa hindi ko na sasabihin kung saan, no? Kung saan branch ng LTO kumuha. Kinuha ko po yung exam ng licensure ko dito na sa comfort ng bahay ko. Kasi pwede mong gawin yun dito eh. Okay? Kaysa makipag-agawan ka pa. And even if kuhanin ko yun doon, alam ko rin naman yung sagot because I know all this by heart. Diba? Di ko lang sila na-memorize pero naiintindihan ko lahat yan. So, if I will be given a question, alam ko kung ano isasagot ko. Okay? Now, alam niyo po ba na yung mga kumukuha ng lisensya, okay, doon mo malalaman na itong mga tao to walang alam pagdating sa traffic rules. Bakit? Halimbawa, ako kumukuha ng lisensya, iba yung sumasagot sa LMS. So obviously, itong mga taong to, hindi nila alam. Diba? Imagine mo, pre-provided na kayo ng LTO. Libre na po yan, aralin nyo na lang. Basahin nyo na lang. May Tagalog version naman yan, may English version naman yan. Diba? Imagine mo kung ano yung mga kino-cover dito. Driving fundamentals, road courtesy and safety, rights, duties, and responsibilities of driver. Ultimo yung motor vehicle registration, land transportation related laws, fines and penalties, violation, driver's license renewal course. Hindi na natin pwedeng sisihin sa LTO na hindi sila nagbibigay ng libreng lessons. When in fact, at the comfort of your home, pwede mo silang puntahan, pwede mong tingnan. Kasi lahat po ng driver dapat may ganito eh. Requirement po ito. Hindi lang po siya basta-bastang ginawa para dyan. Ito po ay requirement. Dahil whatever it is that you can see here, whatever it is that is written in here, lumalabas po yun dun sa exam. So wala kang choice but to go over here at basahin at pag-aaralan mo para maintindihan mo lahat ng ng kailangan mong malaman even before you get started. Pero ano po ginagawa ng mga kababayan natin? They skip this part, they look for people who know how to answer the questions and then let those people answer the question. Ganun po ang nangyayari. Kaya ang result natin, ano po nagiging resulta natin dyan? Nagkakaroon po tayo ng mga ganitong klaseng insidente. Kapababayaan pa ba to ng LTO? Hindi na. I think LTO, in-extend na nila ang kaya nilang i-offer. And it's for free. Tayo na lang mga nagmamaneho, ang kailangan magkusa na i-utilize yung service na yan. Pero ano ginagawa natin? Pati sarili natin niloloko natin dahil pinapasagot natin sa iba yung exam even before tayo mag-renew ng mga lisensya natin.
So even if we have that at hand, no? Kung hindi po natin i-utilize yung mga pinoprovide sa atin ng LTO, we will never end this story. Etong, hindi mo alam kung katangahan ba, kabobohan, o combination eh. Diba? Imagine mo, kasalanan mo na, nakaperwisyo ka na ng ibang tao, nasira mo na yung sasakyan nila, hindi na mababayaran yun. Nakulong pa yung tao sa pagiging inosente niya. Nakulong pa yung tao sa pagiging biktima niya. Dahil lang sa pagiging makasarili ng mga kababayan natin na ayaw ilugar yung mga sarili sa pagmamaneho. Meron pa nga isang video yun eh. FX yata, no? Lahat ng mga nagka-counterflow, tinatapatan niya. Delikado raw yun, sabi ng LTO. Nakakatawa, di ba? Bakit masasabihin LTO delikado yun? Eh, nagda-drive nga sa tama. Ang dapat niyong gawin, hulihin niyo lahat na nagka-counterflow. Hanggat walang na-aksidente, hanggat walang namamatay, hindi niyo hihigpitan yung mga policies niyo patungkol sa pagpapahuli dyan sa mga nagka-counterflow na yan. Sino ba may mag-counterflow? Yung mga nakasingle na motor, hindi ba? Akala natin dati, ang jeep, yun yung mga hari ng tsaka yung mga taxi. Hari ng kalsada. Hindi na po. Mapa-jeep man yan, mapa-taxi man yan, sila mismo, takot na rin sila. Diyan sa mga yan. Wala silang kalaban-laban sa kabobohan at katangahan ng mga taong ayaw i-educate yung mga sarili nila. Lalo na pagdating sa road courtesy and safety. Diba? Dapat ba tayo mag-ingat sa mga tangang to? Oo. Kasi kahit inosente tayo, wala tayong kinalaman, tayo lumalabas na mali. Sabi dito ni Life Key, yung ikaw na nasa tama, tapos naharap ka pa sa reklamo, sarap maging Pinoy. Yes. Diba? Gawin mo yan sa ibang bansa. Itong ginawa ng driver na to, kung ito nangyari sa ibang bansa, ano gagawin sa yung gobyerno? Pababayaan ka. Diba? Grabe naman, wala namang kasalanan yung AUV tapos siya pa ang naharap sa kaso. Yeah. Only in the Philippines. Yan ang dapat sa mga taong abusado at hindi karapat-dapat kasuhan ng AUV. Nag-suicide dyan, OMG, sabi ng Bong. Sabi ng isa rito, dapat may spike stripe sila na biglang lagay pag may counterflow na ganyan. Well, pag nangyari yan, aksidente rin. Kasalanan pa to. Mas magiging kasalanan pa ng mga nang nagmamanage ng Skyway, di ba? Wala naman sa tamang isip yung cycle rider na sa tamang lane ang driver. The favor must be his. Mahirap magmaniobra sa speed sa taas, pasalubong pa. Well, even if you're running at 60, no? Kahit ikaw ang nag-brake, tingnan natin Oh. Tingnan mo nag-react. Malayo pa lang nag-react na yan eh. Tingnan nyo guys, no? Malayo pa lang nakita niya nag-react. The way I see it, nag-break na rito yung AUV. Kasi alam niyang sasalpok sa kanya sasalpok sa kanya yung motor. Oh. Kita mo yan eh. Tsaka yung mga taong ganito, sana naiisip nyo rin yung mga mahal nyo sa buhay. Kung anong pain yung pagdadaanan nila, lalong-lalo na yung nanay ninyo. Dinala kayo ng 9 na buwan, pinalaki kayo hanggang sa tumayo kayo sa mga sarili nyong paa. Hanggang ikamatay na lang yata ng mga nanay natin, nandiyan pa rin yan sa atin eh. Tapos sasayangin nyo yung buhay nyo? For what? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin na meron palang LMS ang LTO. Puntahan nyo po kahit hindi po kayo driver.
Feel free to create your account sa LTO portal. Pwede po ninyong puntahan yung kanilang LMS, get yourself educated. Baka kayo pwede nyo educate yung mga kasama nyo, kakilala nyo, or even driver na nasasakyan nyo lang, whether bus yan or jeep yan. Sabihin nyo kung meron silang mga paglabag. It's not bad. Hindi yung binibigay pong information ng LTO, it's hindi lang po specific for drivers, but anyone who is interested to learn and know the laws pagdating sa ganyan.